Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Dalawa lang po, no? Pero mahaba po itong dalawa na to. Una po, ayon po kay Congressman Dong Gonzales ng Pampanga, ito po yung pinalit kay bilang Deputy Speaker kay Gloria Macapagal Arroyo. Alam daw po ng mga senador yung kino-question nilang akap. Katunayan, inaprubahan to ng mga senador. Yari kayo. Binuweltahan agad. Antindi, no? Isang araw lang may buwelta agad. Ito naman po, yung bulubukbuking vlogger. Yung si bulubukbuking vlogger, tinawag pong duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Ang tapang mo naman, Brad. Ang tapang ni Bukbok, itsura mo pa lang mukhang lelembot-lembot ka naman sa tunay na buhay. Talaga, ang tapang mong tawaging duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Alam mo, Brad, huwag ka magkunwari. No? Ipapaamoy kita kay Ninyo. Ninyo, amuyin mo nga. Ang tapang, natatakot kami. Duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Ang tapang mo, Bok. Bok. Talaga? Itsura mo, lelembot-lembot ka Putang tapang magsalita. Grabe, kinakabahan kami sa iyo. Bigla kang tumapang, Brad. Okay, yan pong pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, unas sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Bukbok na! Bukbok! Coach Bukbok! Siya po ang pinakamatapang na tambi vlogger ngayon. Grabe, duwag si Pangulong Duterte. Sa lahat po ng siguro sa lahat ng pwedeng ibintang kay Pangulong Duterte, yung pagiging duwag ang malayo sa katotohanan, no? Talaga, matapang ka talaga, Bok. Bok. Ngayon lang tumapang yan. Akala ko nga showbiz yan. Ngayon ang tapang. Grabe. Coach Bok. Tumapang. Duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Teka muna. Mamaya na po tayo riyan. Nagpagupit ka lang, tumapang ka na. Ninyo, pakiamoy mo nga to kung talagang matapang to. Baka pag naamoy ka ni Ninyo, putya. Okay. Punta muna tayo rito sa kay Dong Gonzales. Alam niyo po yung pinag-uusapan natin, yung 26.7 billion na pondo po, no? Ito po, sabi ni Dong Gonzales. Si Dong Gonzales po, yan yung pinalit kaya Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy Speaker, no? Mataas po ang tungkulin nito ni Dong Gonzales. Kaya attack dog to ni Martin Romualdez. Maganda po yung punto ni Martin Romualdez ni Dong Gonzales, no? Ang sabi ni Dong Gonzales, eto raw po, yung akap na kino-question kahapon ng mga congressman sa pamumuno ni Senator ng mga senador pala, sa pamumuno ni Senator Amy Marcos doon po sa may hearing, no, yung akap na 26.7 billion na tinatanong ni Senator Marcos. Ito po ang sabi ni Gonzales, na pangisi-ngisi pa Representative Gonzales reminds Senator Amy Marcos of the Senate's approval of the 26 billion AKAP program within the 2024 national budget. Tapos,
Ngayon, sabi ni ano, ni Gonzales, sasabihin niyo ngayon na saan nanggaling hindi niyo alam. Aba, meron narinig pa ako, hindi ko na alam kung si Gonzales din, eh. May punto po 'tong congressman na 'to, 'no? Ayan, AKAP is part of the 2024 national budget. The Senate gave its stamp of approval on AKAP when it passed the then proposed 5.76 trillion outlay for this year in plenary last November 28. It would be absurd. Putan, lalalim ng English mo, Donggon sa Congressman, medyo bababawan mo yung mga English mo. Gave it a stamp of approval. Sabihin mo na lang na inapprove. It would be absurd now for senators to be questioning the AKAP and other assistance funds included in the national budget and administered by DSWD because they approve it. Yan, mas malinaw. Inaprubahan nyo pala, Senado. Ngayon ko questionin nyo. Ano ba yan? Sabi, pwede raw yan na they are stamped from speaking against or criticizing what they have approved. Ito tandaan nyo to. Ito sinabi ni Gonzales. Unless they tell us now that they voted yes without reading the budget or at least the conference committee report, which is a summary of the outlay. Ininsulto pa kay ni Gonzales. Tama po yung punto ng congressman, ni Congressman Gonzales. Inaangalan nyo ngayon yung AKAP. Samantalang ito ay inapprove ninyo. Huwag nyo sabihin, parang ganito yung gusto sabihin ni Gonzales, huwag nyo sabihin na nag-a-approve kayo ng budget nang hindi nyo binabasa. Correct. Naniniwala ko sa iyo, Congressman Gonzales. Tama ka dyan. Kung nagtataka yung mga senador, bakit may ganyan? Naisahan kayo? Hindi nyo binasa yung pinirmahan nyo? Oo nga, no? Malaki pong kasalanan yan. Hindi po kayo dapat, no? Nagpapasa nang hindi nyo po nababasa at hindi nyo gano'n naunawaan. Ngayon po kayo aangal. Sinasakyan lang natin muna si Dong Gonzales. May punto ko riyan. Kulang kayo. Hindi ko totally. Ano lang kayo, kunin nyo lang po yung punto ko. No? Correct na correct ka yan, Congressman Gonzales. No? Kung yan ay inaprobahan ng Senado, kasi hodang hindi nila nabasa, approve yan. Correct ka dyan. Iwan natin yan, Basahin pa natin yung susunod. It is the DSWD that has sole authority over these funds. That is clear in the budget law. Tandaan nyo, it is the DSWD that has the sole authority over these funds. That is clear in the budget law. Okay. The amount of 26.7 billion appropriated herein under the ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP shall be used to implement and provide assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. Implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by DSWD and the existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Nililinaw niya lang po. Wala po silang kinalaman dyan. Binadgetan nila yan. DSWD yan. So sa makatuwid, pag yan po ay budget ng DSWD, dapat po DSWD lang ang magpapatupad. Ang linaw. The sole authority over the funds. It is the DSWD that has sole authority. Ulitin ko lang po, naniniwala ako sa iyo, Congressman Gonzales. Una, binutata mo yung mga senador. Hindi ba inaprubahan natin yan? Hindi ba kayo nagbabasa?
Congratulations, ang ganda ng rebat mo ron. Hindi nyo ba binabasa yung inaaprubahan nyo? Hindi nyo ba alam na yan ay budget ng DSWD? Sila bahala dyan. Pag budget ng DSWD, walang pakialam ang mga congressman dyan. Sole authority nga eh. DSWD budget yan. Hindi yan budget ng congressman. Correct na correct ka, Dong Gonzales. Naniniwala ko sa iyo. At hindi lang po nilinaw ninyo ang budget ng DSWD ay sole authority yung DSWD. May nilinaw pa po kayong binibintang ng mga kapwa nyo congressman. At maliliwanagan na rin po mga tao. Ulitin ko po ang punto niya para lang makatiyak tayo. Ito po ay budget ng DSWD, yung AKAP. Sila ang bahala, sila ang may sole authority para i-distribute yan sa mga kapuspalad. Ayun nga sabi, ayuda sa kapos ang kita program, hindi pala kapuspalad. Mga unano yung kapuspalad. Kasi maliliit ang palad. Okay. Pengin lotion. Bakit mo nakita tong lotion? Hindi, naglalagay ako rito kasi namumuti yung pa ako. Paalang naman ako naglalagay. Okay. O sige Badong, ano na yung pinupunto mo? Ang pinupunto ko, pag yan ay budget ng DSWD, hindi po yan budget ng mga congressman. Tama po ako, Congressman Dong, o mali? Tama ka ba, Dong? Pareho kami may Dong, di ba? So pag ito pala ay budget ng DSWD, hindi po yan budget ng congressman. Hindi. Correct. Correct kami. Correct si Dong tsaka si Badong. Balikan ko po yung binibintang ngayon kay Pulong. 51 billion. Kanino pong budget yun? Sino nagsabi na may 51 billion na budget? DPWH. Sa makatuwid, hindi yan budget ni Pulong. Hindi. Yan ay budget ng DPWH. Maraming salamat, Dong Gonzales. Dahil sa pagpapaliwanag mo na yung budget ng departamento, ang sole authority niyan ay yung department na yun, malinaw na po ngayon sa mamamayang Pilipino na yung 51 billion na hinahanap nila kay Pulong ay budget ng DPWH. So wala pong kinalaman si Pulong doon. Wala. Ayun. Ayan mga kapatid. Pinaliwanag po ni Gonzales. Kaya po, sa mga naghahanap ng 51 billion ni Pulong, kanino po nila dapat hanapin? Correct, sa DPWH. Malinaw na. Pinaliwanag na sa inyo ng mga congressman. Okay na ba yun? Okay. Iba yung pinaliliwanag. Nililinaw lang natin, hindi pwedeng double standard. Hindi pwedeng ang binigay sa DSWD yung direkta DPWH Kaya, naliliwanagan po natin na yung programa na to ay programa po ng DPWH, yung 51 billion na sinasabi nilang pondo ni Pulong, ay 51 billion budget ng DPWH. Malinaw po yan. Mga congressman po nagpapaliwanag sa atin. Okay. Balik tayo rito. Kung hindi po yan, budget ng mga congressman, pwede po bang umepal ang mga congressman? Pwede. Babalikan lang natin. So budget ng DSWD, pero pwedeng sila ang kasama sa pamumudmud. Tama ba, Congressman? Pwede. Bakit naman hindi? Yan po yung ginagawa ni Martin Romualdez. So eto po, marami po tayong balita, nagtataka tayo. Project ang pinamimigay, pera ng DSWD, pero sino po yung Opo, diretso po sa DPWH.
Yan po paliwanag, Kaya napapaliwanag natin dito, lumilinaw po. Kaya wala po silang maipakita na katiwalian diyan kasi wala pong katiwalian. Kahit naman yung congressman, ang sinabi ng congressman, meron pong meron pong budget yung DPWH dun po sa distrito kung saan congressman si Pulong. Hindi naman po sinabing budget yun ni Pulong, kundi budget ng DPWH doon sa distrito ni Pulong. Okay, tapos na tayo kay Pulong. Ang problema, malaki po yung budget, dinagdagan pa, may akap pa. Ito po ang pinoproblema namin. Ang tanong, ipinagbabawal po bang umepal? Kasi tsak tayo sa mga Duterte. Walang epal sa mga Duterte. Bakit? Magagalit si Tatay Digong pag nilagay nila yung pagmumukha nila. Nakukuha po nyo? Nagagalit sila. Kaya wala po kay Vice President Sara Duterte pag namigay po, Office of the Vice President. Pag namigay po yung city, Davao City, ano po nakalagay? From the people of Davao City. Kaya po si Pulong, wala po kayo makikitang mukha ni Pulong kasi hindi naman niya budget yun dahil DPWH yun. Kaya yung naghanap, bakit wala naman kami nakikitang proyekto ni Pulong? Kasi po hindi po yan proyekto ni Pulong. Yan po ay budget ng DPWH. Malinaw po yan. Sa DSWD, meron po bang umiepal na congressman? Meron. Anong pangalan? MR. Hindi ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Baka sabihin nyo, niloloko mo naman kami ba dong? Meron ba talaga? Pag tinype nyo po sa Congressman DSWD project, makikita nyo po So ito po, malinaw na ito po ay mga budget po to ng DSWD, yung pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, sino po namimigay? Ayan. So itong mga to ay pinamimigay. Yung DSWD project, hindi po DSWD lang yung namimigay. Yan po ay pinagmamalaki bilang proyekto ni MR. Ito po katunayan. Maski po yung akap, ito po yung akap. Balita na pala yan noong December 13. Sabi po rito, workers who are considered near poor, sa Inquirer po ito lumabas, with monthly salary of 23,000 or less will get one-time 5,000 financial aid under the ayuda sa kapuskita according to ako party list Elizalde ko. Yan, si ko pa pala. No? After the bicameral, etc., etc. Under AKAP, the near poor who earned 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration of the House under Speaker Martin Romualdez. Sino po nagkiklaim na yan ay proyekto niya? Proyekto po ni Martin Romualdez. Ayan po sa press release. Tama po yan. Yan po ay budget ng DSWD. May akap. Inapprove po nila yan. Pero pagdating po sa mga press release, pagdating po sa pamimigay, kanino pong proyekto ang sinasabi? Ulitin ko. Under akap, the near poor who earn 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration, of the House under Speaker Martin Romualdez. So, ibig sabihin, etong lahat na ipamimigay na ayuda, ang lalabas po yan, proyekto yan ni Martin, kahit po yan ay napunta sa DSWD. Ngayon, yung DSWD kahapon na tinatanong, anong sabi niya? It is as foreign for us as you are. Sa madaling salita, hindi pa rin po namin alam kung paano po namin ipapatupad yan.
Pero na press release na noong December pa lang na ito ay proyekto ni Martin. Yun po yung pagkakaiba. Wala pong kiniklaim si Pulong kung ano man yung pinatayo ng DPWH na yan ay proyekto ni Pulong. Bawal po sa mga Duterteng mang-angkin ng proyekto ng taong bayan. Samantalang si Martin, maliwanag na ibinibigay, ipinaki-care off lang nila sa DSWD, pero sa pamimigay na nakakatiyak tayo na nariyan lagi ang malaking-malaking MR. Minsan kasama pa yung Tingog Party List. Tama ba yun o hindi? Tama po yun. Kaya gamit na gamit po ni Martin yan. Mahirap lang patunayan yung sinasabi nila na direktan link nitong AKAP na gagamitin to sa anong tawag doon? Nagagamitin ito sa yung pirmahan. Pero magagamit po yan pagpapakilala po ng AKAP na yan ay proyekto ng kanilang pinuno sa House of Representatives na nagngangalang Speaker Martin Romualdez. O, ganun lang po yun. Simplihan lang po yan ng mga kampanya. Okay? Meron po ba na kahit kaya yung tatanggapin ng DSWD po, tulong sa tao yan. Yun yung nakakapagtaka doon, no? Kahit hindi pa po alam kung paano i-implement ng DSWD. Kasi tinatanong kahapon eh. Pero meron na po. Meron na po silang budget. At malinaw din po na nasa mga dyaryo na, ito nga halimbawa Inquirer, na ito ay proyekto ni Martin Romualdez na ipapadaan sa DSWD. Ganun lang po yun. Hindi sila aamin. Katulad ng sabi ni Gonzales ngayon, sole authority over these funds ay ang DSWD. Pero sa projection nila sa media, project of Speaker Martin Romualdez. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Ito po si Bulubukbukin. Ang daming pera talaga. Bumaba. Hindi pa nga alam kung paano i-implement. Meron ng pera. Grabe. Napakaswerte. No? Sabi nga sa inyo, 500 billion. Kwentahin nyo po yung budget ng ayuda. Nung panahon ng pandemya, 2 taon yun, mas malaki pa to. Sa walang pandemya, mas malaki pa yung iaayuda natin. Okay, punta na po tayo rito sa Tambi vlogger na si Bulubukbukin Coach Jared. Ang sinasabi niya, duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Bakit duwag? Hindi ko na naabutan. Wala dito sa lang to, sa Twitter. Maikli lang to, parang kinakat lang nilalagay sa Twitter. Pero bakit daw ipokrito? Kasi daw nung panahon ni Pangulong Duterte, nagsusulong po siya ng tsa-tsa, 'di ba? Ngayon daw napaka-ipokrito raw ni Pangulong Duterte kasi ngayon daw tinututulan niya 'yung tsa-tsa. So nung panahon niya, gusto niyang magsulong ng tsa-tsa, ano pa nga raw, buong gobyerno pa 'yung babaguhin, 'di ba? Yung gagawin pa tayong federalismo. Okay, tama po yun. Gusto po ni Pangulong Duterte yun sa simula. Pero tinitignan ko po yung timeline. Ito po balita ng June 26, 2019. Ni-research natin ng konti. PRRD won't insist on federalism but still wants tsa-tsa. Okay, ang katwiran dito ni Pangulong Duterte, if you do not want federalism, fine. So yung tao po, no? Ang pagkakaiba, bukbok, hindi mo naiintindihan, hindi ipokrito yung Pangulo namin. Marunong siyang makinig sa mga tao.
Okay. Ano yung sinasabi, 'no? Si Pangulong Duterte ay nag-i-insist, teka lang, meron lang, 1 minute lang, meron lang nagme-message na parang importante, parang importante. Saglit lang. Baka misis ko 'to, eh, yari ako 'pag hindi ko na ano. Saglit na saglit lang, may importante lang po. Si ano, okey, balik po tayo. Bakit po naging ipokrito si Pangulong Duterte? Kasi tinatanggihan niya raw ngayon yung tiyatya, samantalang nung panahon niya raw isinusulong niya yung tiyatya. Okey, ano po yung pagkakaiba, 'no? Si Pangulong Duterte po marunong pong makinig sa mga tao. Yun po yung pagkakaiba, eh. Ayaw ng mga tao na nung hindi pa naunawaan ng mga tao yung federalismo, kaya hindi niya po in-insist. Eto po, ang pagkakaiba po ngayon, ang dami na pong issue nitong People's Initiative, ang dami na pong issue nitong tiyatya natin, nag-aaway-away na yung Senado at Congress, mga House of Representative. Nag-aaway na yung congressman at mga senador. Nagbabalitaktakan na yung mga tao, mga vloggers. Away-away na. Wala pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Bahala na. Magkagulo na tayo rito sa Pilipinas. Basta kinakailangan matuloy yan, tiyatya na yan. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte, sige, kung ayaw ng mga tao yung federalismo dahil hindi pa nila naunawaan, hindi ko i-insist yan. Ano lang gagawin niya? Yung mga economic provision lang, na yun po yung mga, yan po kaya po nagbukas tayo, di ba, sa telecommunication at iba pa. Binago lang po yung saligang batas sa pamamagitan ng hindi nga nagtsatsa nung panahon ni Duterte. Sa pamamagitan lang po ng pagpapasa ng mga bagong batas. Okay naman. Pwede na magme-ari ng mga kumpanya pala rito, mga dayuhan. Dahil po dun sa mga pagbabago na yun. So hindi po ini-insist. Bakit po magiging ipokrito si Pangulong Duterte na tututulan niya yung tiyatya? Ayaw niya nga kung ayaw nga ng mga tao, hindi niya pinilit. Ngayon, ayaw na nga ng mga tao, hindi na uunawaan, ang dami na ngang usapin, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung PI, tuloy-tuloy pa rin yung nagbabangayan na yung Senado, at saka yung mga congressman, tuloy pa rin ang tiyatya, wala pa rin pumipigil. Sige, sinasabi pa ng Pangulo, yan ang susi. Yun ang susi na ngayon. Yung dahilan ng pagkakawatak-watak natin ngayon, sa tingin ng Pangulo, yan yung susi ng ating para tayo yumaman bilang bansa, yang tiyatya. Bago po makapunta ng tiyatya, lasog-lasog na po. Kita nyo po araw-araw. Nung isang araw, si Elizalde ko tsaka si Joel Villanueva. Ngayon naman si Aimee Marcos tsaka si Dong Gonzales. Bukas, sino naman mag-aaway na congressman at senador? No? Hindi ka ipokritohan yung ginawa ni Pangulong Duterte. Marunong siyang makinig ng sitwasyon, marunong siyang magbasa. Ikaw bulubukbuking ka, ikaw ang tunay na ipokrito. Bakit? Sinuportahan mo si Duterte. Alam mo na si Duterte, kaibigan niya si Xi Jinping, nakipagkaibigan, ang friends to all enemies to none nga eh. Hindi mo ba narinig yun, Bokbok? Ngayon, hindi mo ba narinig yung isa sa mga proyekto bukod sa build, war on drugs?
Friends to all, enemies to none. Ang isa sa pinakatampok na proyekto. Sino yung friends to all? Kasama yung China doon. Actually, yun ang susi ng friends to all. Yung China, yung pakikipagkaibigan ni Tatay Digong sa China. Sino ngayon ang ipokrito? Si Pangulong Duterte, hindi niya ininsist nung nakita niya na hindi nauunawaan ng mamamayan kung ano yung ano yung sinusulong niya? Ano na nga yung hindi parliamentary, hindi yung isa. Federalismo, no? Ayaw ng mamamayan dahil hindi pa naunawaan, hindi niya ininsist. Ngayon, alam na nating lahat na may mga pumirma, bumabawi ng pirma. Sinabi ni Senator Bato yan. Tinatanong yung COMELEC, paano nila babawiin yung pirma? Kasi marami sa Davao nakapirma, ayaw na nila. Bakit magiging ipokrito? Kung ang gulo nga ng People's Initiative, ang gulo na nga ng sitwasyon, tinutuloy nyo pa rin, ipokrito ba yun? Ang linaw naman kung bakit tinututulan ni Pangulong Duterte. Yung pagbabagong nakabatay sa panunuhol. Yung kung ang tiyatsa mo ay nakabatay sa panunuhol, yun yung sinabi ni Pangulong Duterte. Sinusuhulan yung tao para magkaroon ng charter change. Palpakagad yun. Okay. Nagkakagulo na. Basta i-insist niya kinakailangan. Tandaan po ninyo, parang ano tayo, parang balik tayo sa trial and error eh. Yan ba magpapayaman sa atin sa tingin nyo pagka nagtsatsa ba? Baka hindi pa po, tandaan po ninyo, mag-uusap pa yan kung ano yung mga papalitan, mag-aaway po na mag-aaway yan. Kasi insist, alam ko na insist ng mga ano eh, ng mga sinasabi po ngayon na pinagmamalaki ni Bukbok na hindi ba nila naisip na paulit-ulit daw na ang tangi lang daw, ang tangi lang daw na ano na babaguhin sa konstitusyon ay yung economic lang daw. Bukbok, ikaw ang nagpapasya ngayon na economic lang. Mapipigilan mo ba yung mga congressman at mga senador pagka binago nila na yung political component ng konstitusyon? Sino makakapag-assure sa atin na economic provision lang ang kanilang babaguhin? Ang dami na po nagastos dyan. Ang dami na pong mga kasinungalingan, nakikita po natin, no? Ang dami ng denial, ang dami ng pagtatanggol. Sa makatuwid, away-away na po ang create niyang tiyatsa na yan. Pero tuloy lang. Baka lasog-lasog na yung Pilipinas bago natin maipasa yung pagbabago ng konstitusyon. Wala na rin tayong isasalba. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magbasa. Tama. Tama ka, sir. Panay tama ka, sir, dito. Tapos, claim daw, opaw na vlogger. Nga mura gi kumot o gyawa nga agi. Sabi niya, para daw tambalos-los. Wala pang gulo. Anong gugulo kayong mga vlogger na walang alam? Opo, wala po kaming alam. Pasensya na po kayong mga matatalinong viewer namin. Wala po kaming alam. Yung mga sinabi ko po, chinambahan ko lang. O, masaya ka na? Valentine's Day ngayon. Huwag nyo lahatin. Pwede nyo naman sabihin si bulubukbukin, walang alam eh. Huwag nyo na ako idamay dun. Ang ipokrito, ikaw bulubukbukin. Bakit mo sinuportahan si Duterte samantalang sa simula pa lang alam mo na nakaibigan niya si Xi Jinping, alam mo na na merong friends to all, enemies to none, di ba? Bakit mo siya sinuportahan pa rin? Ayun ang problema.
Sinong ipokrito? Eto ngayon ang tanong ko sa'yo, sinuportahan mo si Digong, nung nawala sa puwesto ikaw na numero unong bumabanat sa kanya. Paano kaya 'pag naging presidente na si Sara Duterte, hindi po malayong mangyari 'yun sa 2028? Saan ka kaya pupulutin? Babanatan mo na naman si BBM? Nasaan na Maharlika Pants nga pala? Magandang punto 'yan. Okay, puwede na po tayong tanong, puwede po kayong, magbigay ng reaksyon at puwede po